Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nadiskubre ko ang mister ko na maganda ang trato at niregaluhan niya ang kanyang ina ng mas mahal kaysa sa aking ina. At ako ay sumabog na parang bomba. Lumaki ako sa piling ng aking ina. Hindi ko kailanman minsan nakita o nakilala ang aking ama. Inabandona niya kami ni mama, kaya naman wala nang rason para hanapin o kilalanin ko ang aking ama. Kung ano man ang dahilan niya, hindi ko matatanggap ang kanyang mga palusot sa pagtakas niya sa kanyang responsibilidad. Si mama hindi na nag-asawang muli. Wala akong kapatid, kaya ang buong mundo ko ay umiikot kapiling sa tabi ni mama. Kaming dalawa laban sa mundo. At dahil kaming dalawa lang ni mama laban sa mundo at siya ang aking bayani, hindi kami mayaman. Pero masipag si mama humanap ng trabaho para mabuhay kaming dalawa. Nakakuha siya ng trabaho bilang stay-out maid malapit sa aming kapitbahayan. At kapag gabi naman, nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng plato sa kainan malapit sa aming tirahan. Habang siya ay nasa trabaho, ako ay nasa paaralan at pagkatapos ng aking klase, tumutuloy ako sa isa sa mga kamag-anak namin hanggang sa sunduin ako ni mama na umuwi ng bahay. Mahabang oras ang inilalaan ni mama sa trabaho kada araw, kaya madalas kaunting oras ko lang siya makapiling. Ngunit kapag wala siyang pasok, lagi akong nakadikit sa kanya, nakasabit sa kanyang mga binti habang nagwawalis ng sahig, naguhugas ng plato at nagluluto. Nung nasa sekundarya na ako, napagtanto ko na nung lagi akong nakadikit sa aking ina, pakiramdam ko mas lalo siyang napapagod sa ginagawa niya. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo o pinagalitan ako. At nung malaki-laki na ako naman ang gumagawa sa bahay. Paglilinis ng bahay at pagluluto. At kapag uuwi siya tuwing gabi, minamasahe ko ang kanyang braso, binti at balikat hanggang sa mangalay ang aking mga kamay. Ito din ang nagbigay sa akin ng determinasyon na mag-aral ng maigi para magkaroon ng magandang grado sa paaralan. Maging mahusay para makakuha ng scholarship sa kolehiyo. Batid ko din na ang mga kamag-anak namin, hindi rin naman kami matutulungan. Kaya naman, yung mga kaedad ko ay naglalaro sa hapon. Ako ay nasa bahay at nagbabasa ng libro. Nagsusunog ng kilay at lahat ng mga ito ay nagkaroon ng magandang resulta. Nakatapos ako bilang salutatorian nung sekundarya at nakapasok sa isang pampublikong universidad na may kalakip na scholarship. Kaming dalawa ni mama ay labis ang kaligayahan at sabi ko sa kanya na kaunting panahon na lang makakapagtrabaho na ako at makakapagpahinga na siya. Niyakap ako ng mahigpit ni mama at sumagot sa akin na ang mahalaga ay maabot ko ang mga pangarap ko, makatapos at maging masaya. Iyon ang hiling niya para sa akin. Pumasok din ako bilang part-time cashier sa isang maliit na convenience store malapit sa universidad na pinapasukan ko. Nakatulong ito dahil dito ko na kinuha ang pamasahe at baon ko para hindi na mahabang oras ang guguguli ni mama sa trabaho. Nag-aral ako ng accounting dahil alam ko sa larangang ito, hindi ka mahihirapang makakuha ng trabaho. Nung nakatapos ako, nakapasok ako kaagad sa isang malaking kumpanya na imported electronic products galing sa iba't ibang bansa. Nung nahawakan ko yung unang sahod ko, pinilit ko si mama na huminto na sa trabaho. Pero nagpumilit pa din siya magtrabaho. Kahit anong pilit ko na tumigil na siya, ay ayaw pa rin niya. Na-promote ako mula sa assistant accountant bilang main accountant 2 taon matapos akong maging CPA. Sa panahong ito, sinunod na ako ni mama at siya ay huminto na sa trabaho at nagpapahinga. Siya naman ang nag-aasikaso sa bahay at ako naman ang naghahanap buhay sa amin. Sa ilang taon ko na sa kumpanya, mayroong iilan na gustong mangligaw. Sa isip-isip ko, mukha naman akong hindi kagandahan. At isa pa ang prioridad ko, ang mapagaan ang buhay ni mama. Kaya madalas akong tumatanggi. At isa pa, natatakot din ako kasi kahit noong nag-aaral ako,
wala din akong karanasan sa isang relasyon. Hanggang sa napansin ko na lang na nagkakamabutihan kami ng anak ng may-ari na pinapasukan ko. Matanda na yung may-ari at yung kanyang anak ay ang sales manager. Hindi ko ito intensyon dahil nagsimula kami bilang magkaibigan. Hindi ko din akalain na may gusto siya sa akin at ako nagustuhan ko din siya. Hanggang sa inaya niya akong kumain ng dinner sa isang shopping mall sa Makati. Kamusta ang trabaho? Maikli niyang tanong. Matagal-tagal ka na din dito sa company at isa ka sa mga importanteng empleyado. Nasabi ko lang para masigurado ko na masaya at komportable ka naman dito sa trabaho. Dagdag niya. Oh, okay naman. Salamat. Maayos at maganda ang kumpanya kaya nagustuhan ko at wala akong problema. Sagot ko. Akala ko nung una inaya niya ako na mag-dinner bilang workmates. Dahil yung mga tanong niya, tungkol lahat sa trabaho. Kalaunan, ang mga tanong niya ay tungkol na sa personal. Hindi ko din namalayan ang sarili ko na ibinabahagi ko na sa kanya ang tungkol sa aking buhay na kaming dalawa lang ni Mama. Na wala akong kinilalang ama, mga pangarap ko sa buhay at para kay Mama. Bago matapos ang aming hapunan, inamin niya ang kanyang pakay. At tinanong ako kung maaari ba siyang manligaw. Namula agad ang pisngi ko. Hindi ako sigurado sa isasagot ko. Pero ayaw kong tumanggi para hindi siya mapahiya. At gusto ko din namang subukan. Pumayag ako sa alok niya. Napagtanto ko din na nakikinig siyang mabuti kapag nagsasalita ako. Mga bagay na meron kaming pagkakapareho at pagkakaiba. Mabait, maginoo at magalang si Angelo. Hindi niya ako pinilit na magbayad sa mga date namin. Siguro batid niya ang estado namin ni Mama. Pero pagdating sa kape, mga dessert shop, ako ang nagbabayad. Nalaman ni Mama ang tungkol kay Angelo at gusto niyang makilala ito at dalhin ko sa bahay. Maliit ang apartment na tinitirhan namin mula noong maliit pa ako. Kahit noong binisita niya ako sa bahay, hindi ko nakitaan na maarte si Angelo at napakagalang niya kay Mama. Nagdala ng regalo na Christmas ham dahil alam niyang paborito iyon ni Mama at malapit na din magpasko. Nung umalis na si Angelo, ang laki ng ngiti ni Mama para sa akin. At kada araw, palagi kong naririnig kay Mama. Asan si Angelo? Anong ginagawa niya? Kailan bibisita ulit sa bahay? Dahil nakakaluwag-luwag na kami ni Mama, nakabili kami ng lupa malapit sa inuupahan namin na apartment. At nagsimulang magpatayo ng maliit pero komportableng bahay. Inabot ng 2 taon pero natupad ko na mapagaan ang buhay ni Mama. Meron siyang sariling kwarto at palikuran sa loob ng kanyang kwarto. Malaki ang sala ng kaunti at merong pang-6 na katao ang aming dining table. At merong maliit na hardin sa ikalawang palapag ng aming veranda. Nakita ko na din ang mga magulang ni Angelo, ilang linggo matapos kong ipakilala si Angelo kay Mama. Naalala ko na nagdala ako ng isang butter cookies na malaking size na lata na merong laso bilang regalo sa kanila. Nung dumating ako sa kanilang bahay, binati ako ng kanyang ama pero hindi ko nakita ang kanyang ina. Yun pala, nakahiga ito sa kanyang kama dahil meron itong malubhang karamdaman. Tumatayo lamang ito ng 1 o 2 beses sa isang araw para mag-exercise. Ngumiti siya at kinamayan ang kamay ko at pinuri kung gaano kaganda ang aking muka at pinasalamatan dahil pinasaya ko at pinili ko ang kanyang anak. Ang laki ng kanyang kwarto, doble o triple ang sukat nito at merong isang malaking lamesa sa loob at doon kami kumain ng tanghalian. Ang kwarto niya ay mayroong view ng kanilang likod bahay na puno ng iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. Matapos ang halos 4 na taong magkasintahan, nag-propose sa akin si Angelo at nakakahiya man aminin pero ako ay nagdadalang tao na rin. Kinasal kami bago ako manganak. Nung ikinasal kami, tinanong ako ni Angelo kung maaari akong huminto sa trabaho para alagaan ang aming anak at ang aking biyanan. Siyempre naman pamilya na kami, kaya malugod akong pumayag. Pero nag-aalala ako para kay Mama
At nabasa ng mister ko ang nasa isip ko kaya iminungkahi niya na maaaring tumira sa bahay ng mga biyenan ko si mama. Gumaan ang pakiramdam ko nung marinig ko ang mungkahi niya. Ngunit mariing tumanggi si mama na tumira sa bahay ng kanyang mga balae. Gusto niyang tumira sa aming tahanan. Mas komportable siya doon at ayaw daw niyang makaabala. Huwag ko daw siyang alalahanin at asikasuhin ko ang aking pamilya at ang aking anak. Kaya pa daw niyang magtrabaho para hindi siya nababagot sa bahay. Nag-alala ako o malungkot sa sagot ni mama, pero naintindihan ko ang mga rason niya. At alam kong hindi magbabago ang kanyang isip. Kinausap ko si Angelo na kailangan kong suportahan si mama dahil matanda na siya at madaming sakit lalo na kapag tumatanda na. Kaya naman sabi ni Angelo, imbes na mag full-time ako sa trabaho, maaari akong mag part-time at sa bahay magtatrabaho. Kahit papaano, kumikita ako at sapat na ito para ibigay sa mga gastusin ni mama. Magmula noon, maganda ang aking buhay bilang may asawa. Ipinanganak ko ang aking anghel at ang aking ina ay maligaya. Madalas niyang bisitahin ang kanyang apo. Minsan, tinutulungan akong mag-alaga ng bata at kapag wala siya sa amin, nakikipagkwentuhan siya sa mga kaibigan niya sa kapitbahayan. Ang bilis lumipas ng panahon, paparating na ang kaarawan ni mama. Unang birthday niya mula noong ikinasal ako, kaya naman gusto kong bigyan siya ng espesyal na regalo bilang pasasalamat sa lahat ng mga sakripisyo at ginawa niya para sa akin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kaarawan ng biyenan kong babae ay ilang araw bago ang kaarawan ng aking ina. Kinausap ko ang aking mister tungkol sa plano ko para kay mama at ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala at siya na ang bahala. Nung araw ng kaarawan ng aking biyenang babae, niregaluhan ni Angelo ang kanyang ina ng isang malaking plasma TV. Sabi niya, mas malinaw at malaki na ang makikita niyang panooran mula sa kanyang kama. Gustong-gusto ito ng aking biyenang babae at ang saya ko din para sa kanya. Nasasabik ako kung ano ang planong regalo ni Angelo para sa aking ina. Gustuin ko man siyang tanongin, pero inantay ko na lang ang araw na iyon at pagkatiwalaan kung ano man ang kanyang mapili. Ano yun ma? Anong natanggap mo? Nasasabi kong tanong. Nakatanggap ako ng isang pares na malambot at komportableng tsinelas. Ang sarap suotin. Gustong-gusto ko siya. Tuwang-tuwang sagot ni mama. Ha? Tsinelas? Si mama naman, tuwang-tuwa sa regalong natanggap niya. Yung biyenan ko, nakatanggap ng TV. Tapos si mama, tsinelas lang. Napaupo ako kasi iniisip ko na ganito ba niya kami tratuhin? Na ganito ba ang tingin niya sa amin? Nakakalungkot naman dahil mahirap lang kami na ganito ang dapat naming makuha. Nadismayado ako sa aking mister. Iniisip ko na hindi siya ganito noon, hindi kaya ito ang tunay niyang kulay. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Kaya naman nagdesisyon akong pumunta sa bahay ni mama at bumili ng magandang regalong damit at bulaklak para sa kanyang kaarawan at nais kong humingi ng pasensya. Subalit, nung dumating ako doon, wala si mama. Naghintay ako ng 1-2 oras. Ngunit wala pa din siya hanggang sa nakatulog ako kakaantay. Nagising ako nung merong tumapik sa akin. Anak, anong ginagawa mo dito? Tanong ni mama. Nung pagmulat ko, nakita ko si mama. Mama? Para na akong maiiyak habang binibigkas ang kanyang pangalan. Magsasalita pa sana ako nang mapansin ko sa likuran ni mama si Angelo. Honey, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Laking gulat ko. Bakit siya nandito? Mama, saan po kayo galing? Kanina pa kita inaantay. Tanong ko. Sa ospital. Dinala ako ni Angelo sa ospital. Maikli niyang sagot. Ospital? Sa isip-isip ko. Nagpatuloy si mama sa paliwanag. Dinala ni Angelo si mama sa ospital para sa isang full medical check-up. Matanda na kasi si mama at gusto ni Angelo na maalagaan ang kalusugan niya. Ang mamahal ng mga laboratory, maraming salamat sa birthday gift niyo ha. Nakangiti niyang wika sabay niyakap niya si Angelo
at hinalikan ako sa pisngi. Maliit pa nga po itong regalo kumpara sa pagbibigay niyo po sa akin ng napakaganda at mapagmahal na asawa. Pabirong sagot ni Angelo. Mas mahal pa yung halaga ng full medical check-up kumpara sa presyo ng TV na binigay niya sa kanyang ina. Naghahalong hiya at pagtunaw ng puso ang aking nararamdaman noong mga sandaling iyon. Hindi ko mapigilang umiyak dahil sa kahihiyan at kaligayahan. Honey, o bakit? Ito ang sorpresa ko sa'yo. Sana okay lang. Thank you. Thank you so much, honey. It was better than I expected. Maraming salamat. Naiiyak kong sambit at niyakap ko siya. Naramdaman kong tumulo ang aking mga luha sa kanyang damit. Halika na, uwi na tayo. May dinner plan ako sa bahay kasama si mama. Kaya tara na, sabi ni Angelo. Niyakap ko siya ulit ng mas mahigpit, hinalikan ang pisngi at tumango. Magmula noon, hindi ko na kailanman pagdududahan ang kanyang mga desisyon o plano. Nagpapasalamat ako dahil hindi ipinagkait ng Panginoon sa akin na makatagpo ng lalaking malaanghel na katangian sa loob o panlabas nitong anyo. Pangalawang video. Noong maliit pa ako, ang aking kapitbahay sa lalawigan ay puno ng mga bata. Gumagawa kami ng mga koponan at maglalaro ng bola o magtataguan. Gumagala din kami sa mga kalye at galugarin ang isang lote na walang bahay at titingnan ang mga bagay na itinatapon ng mga tao upang makita kung meron bang anumang mga kagiliw-giliw na bagay. Sa aking palagay, pangkaraniwan lamang ang aming lalawigan at ang mga kabataan doon ay pangkaraniwan din. Isang araw, nagsimulang magtrabaho ang mga trabahador sa construction upang gumawa ng isang gusali sa isang bakanteng lote. Napakalaki rin ang lote at maraming mga manggagawa, kung kaya ipinalagay namin na ito ay isang gusali ng opisina o marahil kahit isang maliit na shopping center. Lumipas ang panahon, nakita namin na ito ay isang malapalasyo na bahay. 3 palapag ito at merong isang malaking gate na sapat ang laki para sa 3 mga sasakyan. Pagkatapos nito, lumipat ang isang pamilya. Marami silang mga manggagawa na nakatira sa bahay. At sa particular, may nakakuha ng atensyon ko na tila ako'y nabighani. Merong isang batang babae na kasing edad ko ang nakatira dito. Naalala ko ang unang pagkakataong nakita ko siya. Napakaiksi ng kanyang buhok na maihahalin tulad mo sa estilo ng buhok ng isang batang lalaki at nakasuot siya ng t-shirt at pantalon. Sa malayuan, para siyang lalaki, ngunit napakaganda niya sa malapitan na tila ba'y isang anghel sa langit habang pinagmamasdan ko siya. Nung unang pasok niya sa aming klase nung elementarya, ay ipinakilala niya ang sarili niya na siya daw ay galing sa Maynila. Lumiksi ang puso ko nung matuklasan kong mag-aaral siya sa parehong paaralan na pinapasukan ko. Pero mas lalo pa niyang pinatibok ang puso ko nung naging magkaklase kami. Sikat siya sa elementarya. Ang paaralan ay medyo maliit at ang mga bata ay palakaibigan sa kanya. At lalo siyang naging tanyag dahil nagdadala siya ng candy at merienda sa paaralan upang ibahagi sa mga kamag-aral. Ang lahat ng mga bata ay nais umupo sa tabi niya at palagi siyang sentro ng pansin. Nabighani ako sa kanyang napakagandang ngiti kahit na may mangilang-ngilang nawawalang ngipin. Maski nga ang lumapit sa kanya ay nahihiya ako. Kaya't pinagmamasdan ko na lamang siya mula sa malayo. Siguro napansin niya ito dahil sa tingin ko ako lang ang bata na hindi aligaga na humingi ng candy o snack sa kanya. At siya na mismo ang gumawa ng paraan para makausap ako. Tinanong niya ang pangalan ko, lumapit siya sa akin habang ang klase ay nakarises at inabutan niya ako ng candy. Nakangiti siya tuwing magtatama ang aming mga mata. Naramdaman kong natutunaw ako tulad ng mantikilya sa ilalim ng mainit na araw sa tuwing nasisilayan ko siya. Lumipas ang ilang taon noong kami ay nasa high school. Nagkaroon ng di magandang balita tungkol sa pamilya niya dahil nalugi ang negosyo ng kanyang ama.
Ang kanyang ama ay dumating sa probinsya para sa negosyo sa konstruksyon. Nagtatayo ng mga konkretong kalsada na kumukonekta sa mga malalayong baryo. Gayunpaman, ang negosyo ng kanyang ama ay konektado at nasangkot sa isang iskandalo sa katiwalian at ang negosyo ay iniutos na isara. Dinala din ang kanyang ama ng pulisya at ang kanilang mga ari-arian ay kinakailangang ibenta na halos wala nang natira. At siya na ang naging isa sa pinakamahirap na mag-aaral sa aming paaralan. Doon ko lamang napagtanto ang tunay na kulay ng mga tao pagdating sa salapi at kung paano naging malupit ang mga tao sa kanya. Nung nalaman ng mga kaklase namin na hindi na siya mayaman, nagbago sila. Kung dati ay napakabait nila at gustong-gusto siyang maging kaibigan, pero ngayon hindi lang nila iniiwasan, pinagtatawanan at kinukutya pa nila siya. Naisip ko na nung mga panahong siya ay nagbabahagi ng mga candy at mga snacks, halos lahat sila ay napakabuti ng pakikitungo sa kanya. Ngunit noong siya ay nawalan rin sila ng interes at ayaw nilang makihalubilo sa kanya. May pagkakataon pa ngang meron silang perang pambili ng pagkain sa kantin at batid nilang siya ay walang pambili. Sasadyain pa nilang kumain sa harap niya at sabay sabi ng, "Grabe, sobrang sarap talaga." Kahit nasa high school pa lang kami at wala pa sa wastong gulang, kitang-kita ang kasamaan ng kanilang pag-uugali at talagang naiba na ng tuluyan ang ihip ng hangin. Mahahalata mo din yung mga nangungutya sa kanya ay may bahid ng inggit noong siya ay mayaman pa at ginamit ang pagkakataong ito upang sila ay makaganti, mapababae o lalaki man ito. Hanggang sa hindi ko na nakayanan na masaksihan ang mga masasamang pangungutya ng mga kaklase ko sa kanya at ipagkibit balikat na lang ito. Sa sobrang inis ko, binato ko ang mga kaklase ko ng mga bagay tulad ng mga kwaderno, libro, lapis, at iba pang mga bagay na nahawakan ko sa loob ng silid-aralan. Sumigaw ako sa kanila na tumigil at huwag siyang pakialaman. Lumabas din sa bibig ko ang mga salitang mga siraulo, walang puso at mag-isa. Nagulat lahat sila sa reaksyon ko dahil ibang-iba ang pag-uugaling ipinakita ko noong araw na iyon. Ang akala nilang hindi makabasag pinggan kong katangian ay para na ngayong isang hayop na nakawala sa hawla. Naging epektibo din ito dahil ang pangangatawan ko ay di hamak na malaki kaysa sa mga mapanghusga kong mga kamag-aral. Hindi man tuluyan na wala pero mas marami ang tumigil sa pangungutya sa kanya lalo na't kung wala ako sa paligid. Magmula noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Magkatabing nakaupo sa silid-aralan. Sinusundo at hinahatid ko siya mula sa kanilang tahanan papunta sa eskwelahan. Hinahatian ko din siya ng baon ko at mga pagkaing nabibili ko sa kantin. Masaya na ako na malapit sa kanya na parang kanyang personal bodyguard at naging matalik ko siyang kaibigan. Ang bawat mga araw na inilalaan ko na kasama siya ay para akong nasa paraiso dahil kapiling ko siya. Meron siyang 2 nakababatang kapatid na hinahatian din niya ng baon o pagkaing nabibili sa kantin. Kadalasan, 80% nito ay napupunta lahat ng pagkain sa kanyang kapatid. At ang dahilan niya ay hindi naman siya nagugutom, kaya naman nasasaktan din ang aking puso sa tuwing nasasaksihan ko ang kanyang sitwasyon. Isang beses, binigyan ko siya ng bagong t-shirt na galing sa aking kapatid na babae. Nagalit sa akin ito pero kinalaunan, hindi niya ako pinilit na isauli ko ang damit, lalo na nung nalaman niya na kung bakit ko iyon kinuha. Sa tuwing siya ay nagpapasalamat, ang kanyang ngiti ay talaga namang nakakatunaw. At hindi nagtagal, hindi na maiwasan ng aming mga kamag-aral na kami ay tuksuhin dahil hindi kami mapaghiwalay sa isa't isa. Kapag sabay kaming papasok sa silid-aralan, may sisigaw na, "Narito na ang mag-asawa." Napapakamot ako sa leeg o batok sa hiya na para ba akong nasa ihawan sa sobrang init dahil halos ang mga mata nila ay nakatingin sa amin. Subalit para akong nabagsakan ng langit nang sabihin niya sa akin na babalik na sila sa Maynila. Ang kanyang ama ay napalaya mula sa kulungan at magsisimula na ulit silang mag-umpisang mamuhay sa Maynila.
Nasaktan ako ng labis, ngunit wala siyang magawa at wala rin naman akong magagawa. Kapwa kami estudyante at wala pa sa wastong gulang. Wala mang opisyal ang aming pagiging malapit sa isa't isa, pero ang puso ko ay tuluyang nahulog na sa kanya. Batid kong meron din siyang pagtingin sa akin, pero wala ni isa sa amin ang umamin ng aming nararamdaman para sa isa't isa. Bago siya umalis, niyakap niya ako ng mahigpit at doon na nagsimula kaming tumangis. Pareho naming hindi kayang bumitaw sa pagkakayapos, pero tinawag na siya ng kanyang ina at bigla siyang bumulong na, "Babalik ako, hintayin mo lang ako." Hindi ako nakasagot kung kaya tumango na lang ako at tuluyan nang bumaha ang aking luha habang papalayo kong tinitingnan ang sasakyang kanyang sinasakyan. Hindi lang pangungulila ang ikinalulungkot ng aking puso, kundi ang pagkadismayado at pinalipas ang pagkakataon dahil hindi ko man lang sinabi ang totoong nararamdaman ko sa kanya bago siya tuluyang lumisan. Ilang buwan matapos niyang lisanin ang aming lalawigan, ang aming ama ay hindi inaasahang magkasakit at tuluyan ng hindi makapagtrabaho. Si tatay ang breadwinner ng aming pamilya, kaya naman sobrang naapektuhan ang aming pagkukunan ng pangangailangan. Kung kaya't napilitan kami ni ate na huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho dahil hindi namin kakayanin tustusan ang mga kailangang bilhing gamot para kay tatay. Si ate ay isang waitress at ako naman ay naging manggagawa sa konstruksyon, paghahalo ng semento at pagtulong sa pagplaster ng pader. Napakahirap man ang buhay nitong mga taong lumipas, pero kailangan naming magtulong-tulong at hindi mawala ng pag-asa upang mabuhay. Subalit, ang sakit ng aking ama ay naging malala at ito ay isang malaking problema dahil hindi namin kayang bayaran ang mga bayarin sa medikal. Ang bawat pagbisita sa ospital ay higit pa sa kinikita ko sa 3 o 4 na buwan kong sahod. Ang masaklap pa nito, mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan at kailangan ng mas maraming pera. Kaya't sa huli, kailangan naming ibenta ang bahay at lupa. Napilitan na rin ang 2 ko pang nakababatang kapatid na huminto sa pag-aaral. Masakit ito hindi lang sa aming ina, pati na rin kay ate at sa akin na makita ang pagtigil nila sa pag-aaral. Ngunit talagang wala kaming pagpipilian. Ilang beses akong humingi ng tawad sa aking mga kapatid dahil halos lahat ng kinikita namin ay napupunta sa pagpapagamot ni tatay. At ang ekonomiya sa lalawigan ay bumababa, kaya't nasa panganib akong mawala ng trabaho. Gayunpaman, inaral ko ng mabuti ang pagiging mason at pagplaster ng mga dingding at kalaunan ay naging eksperto sa trabahong ito. Lumipas ang panahon, kinuha na ng tuluyan sa amin si tatay. At pinabalik ko na rin sa pag-aaral ang mga kapatid kong huminto sa eskwela noon. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho para makapagtapos ang pag-aaral ang mga kapatid ko. Kapag tapos na ang aking trabaho, wala ni isang araw na hindi ako dumadaan sa kalye kung saan nakatayo ang malapalasyong bahay ng babaeng pinoproteksyonan ko noon. Hanggang sa isang araw, papauwi na sa bahay at syempre hindi ko nakakaligtaang dumaan sa kalye ng dating bahay niya. May napansin akong nakatayong tao sa tapat ng bahay na iyon. Palaisipan sa akin kung sino iyon at lumapit ako. Sa aking paglapit, hindi makapaniwala ang aking mga mata sa aking nakikita. Nandoon siya. Kinuskus ko ang aking mga mata dahil baka guni-guni ko lamang iyon pero hindi ito nawawala. Nung nakita niya ako, nasilayan kong muli ang malaanghel niyang ngiti na hanggang ngayon ay walang kupas. Tumakbo siya papunta sa akin at nung magkalapit na kami, hindi ko na napigilan at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko rin napigilang lumuha dahil hindi ako makapaniwalang bumalik siya sa aming lugar. Kinuwento niya na ang negosyo ng kanyang ama sa Maynila ay maganda. Hindi ito kasing laki ng dati, ngunit tiyak na maayos ito. Nakapagtapos na siya ng pag-aaral at mayroong trabaho sa isang malaking real estate company. Dagdag pa niya, sa mga nagdaang araw, linggo, buwan at taon, pakiramdam niya laging may kulang.
Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit gusto niyang pumunta dito at nang marinig ang kwento tungkol sa akin, labis siyang nagpapasalamat at pinahatid siya dito. Habang sa kalagitnaan siya ng pagkukwento, hindi maalis ang aking mga mata sa kanyang muka. Nanginginig ang aking mga kamay na hinawakan ang kanyang kamay. Nung mga oras na iyon, ayaw ko siyang mawala sa tabi ko at gustong-gusto kong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman. Ngunit may agam-agam akong hindi ako ang lalaking para sa kanya dahil sa estado ko sa buhay. Isa lamang akong construction worker at malayo sa realidad na maibibigay ko sa kanya ang magandang buhay na nababagay sa kanya. Masaya ako at tinupad niya ang kanyang pangako na babalik siya. Napakasakit man ito pero alam kong hindi kami bagay sa isa't isa. Napansin niya ang aking reaksyon na tila ba ang utak ko ay nasa ibang lugar at hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at tinitigan ako. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon, ipagtatapat na niya na may nakilala siyang iba at natupad na niya ang kanyang pangako sa kanyang kaibigan. Subalit, ipinagtapat niya sa akin ay kabaliktaran ng aking iniisip. Inamin niya ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Ayaw niya akong iwan at ayaw niyang iwan ko siya. Nais niyang manatili sa tabi ko magpakailanman at gugulin ang buong buhay na kapiling ako. Ang nag-iisang taong hindi kumutya at dinamaya noong mga panahong walang-wala siya na nakapagbigay sa kanya ng lakas ng loob, pag-asa at pagmamahal. Dagdag pa niya sa akin na sinabi ng kanyang ama na malugod akong tatanggapin anumang oras na makipagtulungan sa kanya sa construction na kumpanya nila sa Maynila. Hindi ako kaagad makasagot, halo-halong emosyon at napaluha akong muli at inantay niya ang isasagot ko at makalipas ang ilang minuto, sinabi ko na mahal kita simula nung una kitang masilayan. Kaya lang hindi ako mayaman at mukhang hindi ko matatapatan ang buhay na mayroon ka ngayon dahil hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tinitigan niya ako at pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, hindi importante ang pera o estado sa buhay. Ang mahalaga, nagmamahalan at magkasama tayong dalawa. Magkasama tayong magsisikap upang tayo'y magtagumpay sa buhay. I love you forever and always, my giant protector. Ang lahat ng agam-agam ko ay biglang naglaho at hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at nag-uumapaw ang aking saya. Nakaramdam ako ng init sa kanyang mga kamay na tila isang anghel at kami nagkatitigan at nagtagpo ang aming mga labi. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!